Good day, sir. Today's our project is about troubleshooting and repair 42 inches LG. Model number 42B3700. Ito pong TV na to is I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm board na madalang po natin dito mahanap sa dito po sa Pilipinas. Nagpost na po ako sa mga group ko. Wala ho halos na may nagmamay-ari nito sa dito. So wala tayong choice kundi nag-decide tayo na i-repair yung mainboard nito nang baka sakali tayo kung magagawa natin o hindi. So ilang araw din natin pinag-isipan yan. Buti naman na nagawa natin, ni-reheat natin, naisip natin na i-reheat lahat ng board. Kasi yun nga, yung issue po nito is standby lang. So yun ang nangyari mga sir. So panoorin nyo lang yung video hanggang sa huli para makita nyo po kung paano siya nagawa. Okay, alright. So pinakita lang natin dito guys kung paano siya ni-reheat. Pinas forward na natin para iksi lang po yung video natin. Ni-reheat natin ng yun nga, blower. So yan na guys, sasaksak na natin yan. Ita-trial natin kung umubra ba yung ano natin, what you call this one, reheat. Yun, nag-success naman yan siya dyan guys. So na-testing na natin yan dyan. Nag-try na tayo dyan na nag-success na siya. So nagplano na tayo dyan guys na lalagyan siya ng heatsink yung board, kasi sa sobrang nipis niya ng board mabilis uminit yung mga IC o mabilis yung mga MCU niya. Dinagdagan natin yung mga heatsink niya guys. Ayan, yung kumuha ko sa mga lumang gamit. Ayan, naglagay din ako ng mga aluminum para maipasa niya sa body. So, ito palang TV na guys. Paano natin siya na-confirm na sira talaga yung motherboard niya. So, yun nga guys. Itong way na to, na troubleshoot natin siya kung paano siya na-confirm talaga na motherboard. Naglagay tayo ng ibang motherboard na same as 42 inches. New model dyan kasi old model na ano na yan, kasi may inverter pa tayo sa about na LED. So para ma-confirm din natin na yung panel is okay pa, tapos confirm din natin sa may-ari yung presyo kung magkano ba yung babayaran niya. So yun guys, naglagay tayo ng ng inverter, ng tester, backlight tester natin para mabuhay natin yung backlight niya kung okay pa ba, kung matroubleshoot natin yan kung okay pa, kung gumagana pa yung backlight niya o may sira na. Yung purpose yan guys ng pag-testing niyan is matesting mo yung backlight kung okay pa, matesting mo yung panel kung wala pang guhit-guhit, kung may crack na ba. So itong way na to guys is shortcut testing, technique testing. Yun, nagkabit tayo ng panibagong maneuver nga, kahit paulit-ulit tayo magsabi, pero at least maintindihan nyo yung video ko kahit mabilis yung salita, kasi mabilisan lang tayo guys. Yun, na-confirm na natin dyan na okay yung panel, okay yung backlight. So na-confirm na rin natin na may power supply out, and then yun na yan guys. Nagkasundo na kami dyan sa may-ari. Yan, okay na yan, may lumabas na logo. Yan. Saka ko siya sinabihan na ganito yung price, maghanap muna tayo sa online motherboard. So nakapost ako nyan guys, 1 to 2 days wala akong makuha. So yun, naisip natin na what if maghanap tayo, i-troubleshoot natin. So wala akong nakitang shorted na SMD capacitor. Mostly yun lang laging na-encounter natin, di ba? Di ba?
So, wala tayong nakita guys. So, nag-isip tayo ng 1 to 2 days na parang tawag doon, yun, na i-reheat. Nag-isip tayo. Bangungot pala tawag. Sorry guys. Mabilisan lang ang record kasi ito yun, abang nagsasalita tayo eh. So, in 2 days, nakapag-isip tayo na reheat yung board na yan. So, continuous na natin yung video natin dito guys. Ito, naglagay na tayo ng heatsink pang dagdag. Ayan. Naglagay natin ng aluminum para madali niyang mailipat sa body ang kanyang init, kasi yung LG kasi guys, tipid sa heatsink. Kaya siguro yung model na to, sa sobrang nipis niya, tipid sa heatsink, masyadong uminit kaya nag-overheat yung system niya, or MCU. Kasi yung issue nito guys nga, one blank issue, is not continuous na hindi nag-on yung panel, no power supply na panel, and no power supply in the inverter for sa backlight. So guys, nilagyan natin ng heatsink pang dagdag tibay na rin. So yan. So, yun nga guys, nag-testing na tayo dyan. So, inalign na natin. So, may time talaga guys na you and me. You and me talaga na. Nararanasan talaga tayo ng mga sablay. Na kabilang butas dapat. So, napaisip tayo dyan kung bakit walang butas. Baka sumablay tayo pag kinabit natin yung panel. So, nangyayari talaga yun guys, no. So, sinama na natin dyan sa video natin. Yun nga guys, nagpati lang taas, nagkabit tayo ng heatsink para maipasa niya ng maayos yung init sa cover, sa lahat ng body niya. Dinagdagan na natin ng heatsink para hindi na siya agad-agad bumigay. So, pati lawas, kumuha tayo ng heatsink sa ibang board. So, naglagay tayo. Yan, nilagay na natin ng paste, pati ayan, aluminum is the best para makalipat sa heatsink. So, yun nga guys, success. Nakaka-YouTube tayo. Sa yung YouTube channel natin guys, yan po, SMD Electronics. So, yun. Nag-testing tayo dyan guys, 10:22 PM hanggang umaga yan. Tinesting natin yan for burn test. Kung bibigay na ba o hindi. So, yun. Hanggang umaga. So, yun nga, paulit-ulit tayo. Sensya na kasi record na talaga to. Mabilisan. So, yun. At yun guys, ginawa na ni Ma'am Sir kinamagahan yung TV nila. Excuse me po. So alright guys, maraming salamat. Thanks for watching. Please subscribe our YouTube channel and like our page or follow our page at SMD Electronics. See you in our next video guys. Wala tayong oras para mag-upload kasi busy tayo. Nag-iisa lang po tayo sa shop. So madalang lang po tayo nakaka-upload ng mga natin videos. See you in my next video guys. Please subscribe and comment down below kung ano pang mga katanungan, kung ano pang basta guys, comment down below. Maraming salamat sa panood ulit. Maraming salamat. God bless. Ingat kayo palagi. Stay safe hanggat maaari. Stay home. So, order na lang ng online. Hindi palagi-laging labas. So, yun nga. God bless us. Nice.